Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay tanging sa ala lamang ang Panginoon ng sanlibutan. Ang kapayapaan, nawa at pagpapala ng Allah ay mapasalahat ng mga propeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya hidayah Islam diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat beruntunglah bagi seorang hamba yang meraih hidayah Allah, hingga dia terketuk hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Sudah sangat banyak para hamba Allah yang telah meraih hidayah Islam. Contohnya seperti yang dialami oleh Nuh Kaparino. Siapa sangka lelaki penganut Kristen yang taat dari Filipina ini berubah total setelah bersyahadat masuk Islam. Siapa sangka pula di kemudian hari ia menjadi seorang pendakwah yang sangat terkenal, hingga berhasil mengislamkan ribuan orang. Sa ating bansang Pilipinas, may nagsasabing si Jesus ay Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay tao. Kaya huwag kayong magtaka, talagang malilito kayo. Pero wala po kayong kamalay-malay na sa amin sa Islam. Ang kasagutan kung si Jesus ba ay Diyos, anak ng Diyos o tao. Sa paanong paraan? Sa Islam, may 4 na uri ng tao na nilikha ang Allah upang ipakita niya kung gaano siya kadakila. At makikilala natin dito kung sino si Jesus. Hidayah Islam yang dialami Nuh Kaparino bermula ketika ia bekerja di Arab Saudi. Nuh Kaparino mulai mengenal Islam lebih dekat di negeri itu. Ia mulai belajar bahasa Arab, Al-Quran, tafsir, dan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ia berhasil menghafal Al-Quran dalam waktu 7 tahun dan memperdalam ajaran Islam dengan serius. Setelah itu, Nuh Kaparino pulang ke negeri asalnya, Filipina. Saat itulah ia memutuskan menjadi dai. Ia mulai berdakwah mengajak orang-orang untuk mengenal Islam. Ia berdialog dengan para pendeta Kristen, mengadakan debat ilmiah secara terbuka, dan menyampaikan ajaran Islam dengan mengemukakan berbagai argumentasi dan kesabaran. Allahu Akbar. Dalam waktu beberapa tahun saja, lebih dari 70.000 orang Kristen Filipina berbondong-bondong masuk Islam melalui dakwahnya. Nama Nuh Kaparino pun mulai dikenal luas, tidak hanya di kalangan Muslim, tetapi juga dikenal oleh para pendeta dan pejabat asing. Diberitakan bahwa saat itu Duta Besar Amerika di Manila pernah menyinggung Nuh Kaparino dalam sebuah forum. Ia menuduh Nuh sebagai sosok yang ingin menghidupkan kembali Islam radikal di Filipina. Tetapi tidak semua pihak bisa menerima tuduhannya yang tidak berdasar itu. Saat debat dan dialog tidak lagi mampu membendung pengaruh dakwahnya, maka muncullah upaya jahat untuk membungkamnya. Ketika Nuh Kaparino sedang sujud mengerjakan sholat Asyar, Nuh Kaparino ditembak hingga wafat. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2016 saat Nuh sedang sholat Asyar di sebuah masjid yang ada di Manila. Nuh Kaparino mati syahid dalam keadaan bersujud menghadap Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Diberitakan bahwa pelaku pembunuhnya tidak pernah terungkap secara pasti hingga saat ini. Nuh Kaparino pun dikenang sebagai sosok pendakwah yang sangat gigih. Ia mempersembahkan hidupnya untuk dakwah Islam hingga napas terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan menerima semua amal ibadahnya. Amin ya Robbal Alamin. Sa ating bansang Pilipinas, may nagsasabing si Jesus ay Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay tao. Kaya huwag kayong magtaka, talagang malilito kayo. Pero wala po kayong kamalay-malay na sa amin sa Islam. Ang kasagutan kung si Jesus ba ay Diyos, anak ng Diyos o tao. Sa paanong paraan? Sa Islam, may 4 na uri ng tao na nilikha ang Allah upang ipakita niya kung gaano siya kadakila. At makikilala natin dito kung sino si Jesus. Itong 4 na nilikha ng Allah na tao sa iba't ibang paraan, unang-una dito makikita natin si Adan. Si Adan ang unang taong nilikha ng Allah, wala siyang nanay, walang tatay.
Ang component na ginawa sa kanya ay lupa, ginawang putik, hinulma ng Allah, at kanyang binigyan ng buhay. Walang nanay, walang tatay. Si Adan, tandaan natin yan. Sino ang pangalawa? Si Eva. Mula sa tadyang ni Adan, wala siyang nanay. Ito walang nanay, tatay. Si Eva galing sa lalaki, walang nanay. Sino ang pangatlo? Nagsiping na si Adan at si Eva. Mula sa egg cell ni Eva at sperm cell ni Adan, lumabas ang kan ni Adan. Kail, Abil, tayo. Tayo na ay may nanay at tatay. Adan, walang nanay, walang tatay. Ang kabaliktaran tayo, may nanay, may tatay. Adan, walang nanay, walang tatay. Si Eva galing sa lalaki, walang nanay. Nilikha ng Allah ang pang-apat. Sino? Ito si Jesus. Naglikha ang Allah ng isang espiritu, linagay sa sinapupunan ng isang babaeng birhen, isinilang ni Birhen Maria si Jesus na may nanay, walang tatay, kabaliktaran ni Eva na galing sa lalaki, walang nanay. So ito po ang apat. Kung mapapansin po natin, huli pa na nilikha si Jesus. Kung titingnan natin ang apat na pagkalikha na ito, mas espesyal ang pagkalikha kay Adan at kay Eva. Bakit? Hindi dumaan sa sinapupunan, hindi dumaan sa pagkabata, malaki na sila. Samantalang tayo at si Jesus, napakaliit ng pagkakaiba. Tayong lahat, pinaglihi tayo ng ating nanay. Sino naglihi kay Jesus? Ang nanay niya si Virgin Mary. Ako 9 na buwan sa sinapupunan ng aking nanay. 9 na buwan din si Jesus sa sinapupunan ni Virgin Mary. Pagsilang sa akin ng aking nanay, normal, hindi cesarean. Saan ako dumaan? Paglabas ko, pagsilang ng aking nanay, sa puwerta ng aking nanay. Si Jesus nung isilang ni Virgin Mary, normal, hindi cesarean, kaya siya'y dumaan sa puwerta ni Virgin Mary. Paglabas ko sa sinapupunan ng aking nanay, ako'y umiiyak, ako'y dumididi, ako'y natutulog. Paglabas ni Jesus sa sinapupunan ng kanyang nanay, umiiyak, dumididi, natutulog. Ano ang pagkaiba sa atin? Maliit lang. Tayo'y may nanay, may tatay. Si Jesus may nanay, walang tatay. At sa atin mga tagapakinig na hindi pa mga Muslim, wag na wag natin bibigyan ng tatay si Jesus dahil masisira ang tatak ni Maria na siya'y birhen. Birhen. Kaya nga siya birhen dahil walang lalaking nakagalaw sa kanya. Ngayon, ano ngayon ang kalagayan ni Jesus Christ? Sa Islam, siya'y anak ni Maria, propeta ng Allah. Maliwanag na maliwanag kapag nangangaral si Jesus Christ nung kanyang kapanahunan, binanggit ng Allah sa banal na Quran, laging sabi ng Allah na binanggit ni Jesus kapag nangangaral siya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Sa pinakamalapit na kahulugan sa ating wika, sinabi ng Allah na kapag nangangaral si Jesus Christ nung kanyang panahon, sabi ni Jesus Christ, katotohanan ng Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, sambahin siya nag-iisa, ito ang matuwid na landas.